Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentohan na po tayo, magumpisa na po tayo. Komentohan po natin mga tambay, ang napakatapang po na si alias sa Irish. Si Irish Sylvester alias Irish Sylvester po ay napakatapang. Ito pong alias din na tinatawag din umano na si Bendalo. Si Senator Tulfo ay napakatapang po pala. At ang nakikita po natin dito, isa rin po kasi itong panglihis, pang-twist, pang-divert sa issue umano ng korupsyon. Dahil ang mga Tulfo ay nasa hot seat din umano ng korupsyon. Hindi kaya? Pakinggan po natin ang napakatapang na si Erwin Tulfo, Senator Erwin Tulfo. Sa iba pang balita, Chinese Embassy maaring lumaya sa Pilipinas kung ayaw sa freedom of speech ng Pilipinas ayon sa isang senador. Si Mar Gabriel sa detalye ng balita. Mar? Wala raw karapatan ng mga opisyal ng Chinese Embassy na sitahin ang mga opisyal ng gobyerno na nagsasalita kaugnay sa isyu ng West Philippine Sea. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, kung hindi gusto ng Chinese Embassy officials kung paano gumagana ang demokrasya sa Pilipinas, maaari silang lumaya sa anumang oras. Git ng senador, suportado ng konstitusyon ang freedom of speech na umiiral sa bansa. Yan ang reaksyon ni Tulfo matapos sabihin ng Chinese Embassy Deputy Spokesperson na si Hu Wei na hindi lisensya ang freedom of speech para siraan ng iba, lalo na ang leader ng ibang mga bansa. Hindi raw ito katanggap-tanggap sa social media post kailanman ni Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na nagpapakita ng AI-generated video ni President Xi Jinping na galit at pineflex ang kanyang muscle at may tangan na maliit na bangka na may watawat ng Pilipinas. Git ni Tulfo, tila hindi raw sanay sa freedom of speech ang China dahil sa kanila ay kinukulong ang mga kritiko at pinatatahimik ang media at kontrolado ang opinyon. Payo niya sa mga opisyal ng China na nasa bansa, kung nais daw nila ng respeto mula sa mga Pilipino, kailangan daw nilang respetuhin ang konstitusyon, irespeto ang mga opisyal, irespeto ang freedom of speech at tanggapin ang katotohanan na wala sila sa kanilang bansa. Para sa mata ng Yan po mga tambay, bilib na bilib naman po tayo sa freedom of speech at freedom of expression ng ating bansa sa panahon ngayon. Kaya pala naipatapo nila ang dating Pangulo ng walang due process. At napakarami po nila kinakasuhan. Hindi po ba dahil sa nagpapahayag po ng freedom of speech at freedom of expression? Hindi po ba? Bilib na bilib naman po tayo kay Bendalo. Hindi po ba? Karapatan din naman kasi ng embahada ng China yon. Karapatan po nila dahil pangulo po nila yun eh. Sila po, katulad niya, kayo na rin mismo nagsabi na malaya po sa bansa na merong kanyo na freedom of expression at freedom of speech. Ngayon, sumagot naman po, kinundi na. Kinundi na ng embahada ng China ang pinagagawa po ng ating bansa, lalong-lalo po yung ipinalabas po na AI ng kanilang Pangulo. Karapatan po nila yun eh. Dahil Pangulo po nila yun. Siyempre magre-react yung mga tao, lalong-lalo po nasa Pilipinas at may embahada po sila. Hindi po ba? At ang napakasakit po, sobrang tapang po yata talaga. Ibang klase po itong si Senator Erwin Tulfo alias Bendalo umano. At may alias din po ito na Irish. Si Irish Sylvester. At ito po ay may alias din at may ginawa rin daw po umano ito. Nakatarantaduhan at kawalang hiyaan umano sa kanyang pagkatao. Dahil ito daw po yung nameke. Para lang daw po maging US citizen. Ito pong napakatapang na senador umano. At questionable din po ang pagkapanalo niyan. Mga kabayan, kinu-question din po ng taong bayan ang pagkapanalo ni Bendalo. Hindi po ba, Mr. Comelec, George Garcia? Totoo po ba 'yon? Mga kabayan? At dito po mga tambay, malalim na usapin po ito. Hindi po ba? At dito po sa reaksyon na ito ay ang dapat pong una nagsasalita rito ang DFA. Hindi po ba? DFA ang dapat po nagsasalita dyan, hindi po si Bendalo. At syempre po, ang Pangulo ng Pilipinas, hindi po ba?
Siyempre, alam naman po natin mga kabayan, ang nangyayari po kasi sa ating bansa, para lang po mapagtakpan nila at maitwist po nila na maitwist yung issue po ng korupsyon. Gagawa't gagawa po ng issue yan. Hindi po ba? Lalong-lalo po ang mga tulpo. At alam naman po natin ang tulpo, nung hindi pa po pumuputok ang issue ng korupsyon sa ating bansa, ay lagi pong nakadikit, mga kabayan, at hindi po nawawala sa tabi ng tinatawag na tambaluslos ng Vice President nung siya po ay kongresista pa sa kanyang party list. Di ba? Yung kanilang party list ng ACT-CIA ay nahaharap din po sa patong-patong na anomalya, issue ng korupsyon umano. Hindi po ba? At napakarami po nilang issue dyan. At hindi pa po yan nauungkat umano. Ang issue po nila dyan. Darating naman po ang panahon mga kabayan na mabubuksan at mabubuksan din po ang mga tao na ito. Lalo-lalo po ito pong si Erwin Tulfo, si Mr. Bendalo na napakaingay po ngayon mga kabayan. You know? At yung kasi po niya, yung pagpapaalis at sinasabing maaari namang umalis mga kabayan. Yan po ay napakahirap na, yan po ay yan po ay malalim na pag-uusap po ng bansa yan. Hindi po ba? Yan po ay bansa to bansa. Hindi po isang Bendalo lang ang kukundina. At yung sinasabi naman po ni Mr. Bendalo na nasa demokrasya tayo, kalayaan niya yun, mga kabayan. Kalayaan niya kundinahin ang kundinahin. At ang ganyan po kasi, pagka ganyan po, pagka kinikriticize mo ang isang bansa, kailangan tanggapin mo rin ang criticize nila. Hindi po ba? Maging open ka rin. Tanggapin mo rin kung ano ang kinikriticize nila sa iyo. At ganyan naman po talaga. Kaya ang laki po kasi ng pagbabago mga kabayan. Ibang-iba po. Noong panahon po kasi ni dating Pangulong Duterte, ay wala po tayong kaaway. Hindi ba? Kaibigan po natin lahat ang bansa. Wala po tayong favoritism. Hindi po ba? Kaya nga po maluwag na maluwag, makipagnegosyo ang ating bansa sa lahat ng bansa sa mundo. Maluwag, open po. Pero ngayon po, napakatatapang na po ng ating gobyerno ngayon. Sobrang tapang na po ngayon. At kala mong maibubuga. Hindi po ba? Ibang-iba po. Ang China po kasi, mga bayan, may karapatan din po kasi silang magyabang at magangas. Real talk. Ang China po ay may karapatang magangas at magyabang dahil may ipagyayabang po sila. Ang Pilipinas po ay wala po namang karapatang magyabang dahil wala naman pong karapatan dahil unang-una wala naman tayo ibabatbat. Walang ibabatbat ang ating bansa. Puro angas lang. Hindi po ba? Puro yabang, puro yaw-yaw. Ganyan lang po ang kaya ng Pilipinas sa ngayon. Ibang-iba kasi ang ginawa ng China. Ang China kasi nagpalakas. Pinalakas nila una-una ang kanilang sandatahang lakas. Pinalakas nila mismo ang kanilang kagamitan. Kagamitang pangdepensa, pandigma. Di ba? Pinalakas po nila yan. Sa ating bansa po, iba po ang nangyari. Pagka naglilingkod po ay katulad po ng binagoong ang Pilipinas umano. Ang lumalakas po ay mga politiko. Hindi po ang bansa. Hindi po ang sandatahang lakas ang lumalakas at hindi po ang pangdepensa sa pandigma ang lumalakas. Pagka ganito po ang mga nakaupo, mga kabayan, ang lumalakas po, mga politiko. Lumalakas at dumadami po ang kanilang pera at asset. Hindi po ba? At hindi po yumayaman ang bansa. Real talk. Ang nangyayari po sa ating bansa ay binabaon po tayo sa utang. Kaya po ang ginagawa po ng mga politiko dahil yumabang na po, mayayabang na, at wala na po silang pakialam na ang ating bansa ay paunlarin, gawin man lang kahit na Taiwan, may kakayahan bumili ng mga sandata, magpalakas. Katulad po ng Japan, hindi na natin naabutan yan. Lalo-lalo po pagka nakaupo ay puro ganyan. At lalo-lalo ang Singapore. Kakayanin ba natin yan? Yung mga politiko nila, maayos. Sa ating bansa,
Puro angas lang po ang panglaban. Katulad po niyan. Kala mo kay dali-dali mo magpalayas at magpaalis. Hindi po ba? At kung aalis po yan, paano kung dalin lahat niyan ang mga asset niyan? Alam naman natin na marami negosyo rin po sa Pilipinas ang China. Paano kung lumayas lahat yan? Ano na ang kalagayan na ekonomiya natin sa ating bansa? Kaya bang palakasin ni Bendalo ang ekonomiya ng ating bansa? Kung palalayasin niya ang mga China na negosyante, kung sumama yan, at ang mga negosyo nila riyan, hindi kaya? At nakakahiya naman po kay Bendalo. Dahil napakarami po sa ating bansa na Filipino-Chinese. Hindi po ba? Halos lahat po ng mayayaman at bilyonaryo sa ating bansa ay mga Filipino-Chinese. At pati po ang mga politiko sa ating bansa ay napakarami pong Filipino-Chinese na mga politiko sa ating bansa at nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno. Hindi po ba? Nakakahiya naman po kay Bendalo. Minsan kasi mga kabayan, yan po ang hirap pagka hindi ka abogado, pagka broadcaster ka, puro angas lang ang dala-dala mo. You know? Pakatapang mo. Wala ka naman ipagyayabang. Wala ka naman tapang. Hindi po ba? Sobrang tapang mo. Walang diplomasya. Hindi po ba? Hindi naman po natin kinakampihan ng China. Dahil alam naman po natin ng China, mga kabayan, katulad po na nangyayari ngayon, dahil nga nagkaroon ng iringan, syempre po, pagdating naman po sa pang-aapi nila sa mga Pilipino, hindi inukundi na naman po natin yan, mga kabayan. Kaya lang po sa panahon ngayon, wala tayong magagawa. Wala tayong puwersa, wala tayong lakas. Dahil ang mga politiko natin, iba po ang pinaggagawa. Magpayaman po na magpayaman sa mga sarili po nilang bulsa. Hindi po para umasenso, lumakas ang ating bansa, lalo-lalo po yung sinasabi po natin pamprotekta, di po ba? At panglaban po natin sa mga nangaapi sa atin. Katulad yan, binubuli tayo ng China dahil wala po tayong kakayahan na bulihin natin sila. Tayo po ay may kakayahan po silang bulihin tayo. Pero tayo, wala tayong kakayahan na bulihin sila. Dahil una-una, lahat sana ng pera, pondo na pwedeng magpalakas sa ating bansa ay kinukura po nila, mga kababayan. Kaya dito po kay Mr. Bendalo at sa napakatatapang na mga Pilipino na lingkod bayan sa ating bansa, huwag niyong idamay ang mga normal na tao. Kayo na lang ang maging matapang. Dinala niyo kami sa kahirapan, tapos magmamatapang pa kayo. Unbelievable. Ginugutom niyo mga Pilipino. Hindi na nga halos makakain ng 3 beses ang mga Pilipino. Ang mahihirap, ang mga nasa laylayan. Tapos dadaanin niyo pa sa tapang. At kung lumaban naman sa inyo, iiyak kayo. Tapos manghihingi kayo ng tulong sa Amerika. Ubod ng tapang pero nakaasa naman sa Amerika. Ibang klase itong mga tao na ito. Sa bagay, Amerikano po yan. Si Iris Sylvester po ay madali po tumakbo yan. Hindi po ba? Dahil Amerikano po yata yan. Kaya po pag nagka-problema sa bansa, iiwanan po tayo ng mga yan. Hindi kaya, matatapang lang po ang mga tulpo sa salita, mga kabayan. Pero darating naman po ang panahon, yun po sinasabi natin. Yung lagi po natin sinasabi, may tamang panahon po sa mga taong ito. Sa mga taong ito na napakarami pong ginawang anomalya umano, may tamang panahon po sa mga taong ito na puro salita lang at hangin lang ang dala umano. Maraming salamat po mga tambay. Yan po si Bendalo, mga kabayan, ay nagpapalis po at pinaalis na. Maaari naman daw po umalis ang mga opisyal ng China, ang mga ambasador, mga kabayan, ibang klase. Kinopo na lahat ni Bendalo ang pagiging DFA Secretary at ang pagiging Commander-in-Chief. Unbelievable. Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Mabuhay po kayo. Ingat po.
At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po. Thank you po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershio ng Canada, kay Balance Vision TV, kay Gay at Shena, kay Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, ako si Pilam at si Annie Jo. Maraming salamat po mga tambay. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. Thank you po. God bless po mga kabayan. Sa muli po, paalam.